katotohanan sapagkat alam naman natin na nagtatatag ng banal na kasulatan. malimit na naririnig natin na iba noon. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa oras na ito. Ang ating mga taga-subaybay sa radyo, sa telebisyon at sa internet, kayong lahat ay amin pong binabati at pinasasalamatan. Pagpapala nawa ang sumainyong lahat. Sa mga bago nating taga-subaybay, ito po ang programang Katotohanan at ako po si Brother Johnson Amica na makakasama po ninyo sa loob ng isang oras. At siyempre po, hindi lang po ako nag-iisa. Kasama ko ang aking partner, si Brother Richard Thompson. Ito po ang inyong kaibigan at kapatid sa Himpapawid, Brother Richard Thompson. Kami po ay muling tatalakay ng paksa. Patuloy pa rin natin pinag-aaralan ang 28 Fundamental Belief of Seventh-day Adventist. Hindi po ito namin gawa-gawa. Lagi po natin pinapakita sa ating taga-subaybay na ito pong saligan ng pananampalataya ng pagsasama-samang ito ay nakabase sa banal na kasulatan. At para ang patunayan po, huwag kayong aalis sapagkat muli po namin hihimayin sa inyo ang isa sa pinakamahalagang utos ng Panginoon na kasama doon sa ating pong nakaraang episode na pinag-aralan. At para po natin lubos na maliwanagan ang tungkol sa bagay nito, ay huwag po kayong aalis. Tayo po muna ay lumapit sa ating Panginoon para sa panalangin. Natulungan tayo para maihayag natin ayon sa kanyang kalooban at mensaheng mula mismo sa salita ng Diyos ang ating matutunan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagagalak na muling makapaglingkod sa aming mga kababayan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagkakataon na naging bahagi ng malawakang pangangaral na ito sa telebisyon at sa internet at ganoon din sa radyo. Panginoon, ang aming dalangin, ang aming mga taga-subaybay, mga dati nang nag-aabang at ganoon din sa mga baguhan. Sama-sama kaming pagpalain, makinabang po kami sa mahalagang paksang aming tatalakayin sa oras na ito. Itong aming dalangin sa pangalang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ating pong tatalakayin ay nasa ika-20 paksa na ho tayo at ito po ay may kinalaman sa araw ng Sabat. Ang ating nakaraang paksa ay pinag-aralan natin yung kahalagahan ng 10 utos. Natutunan po natin doon na ang Diyos ay hindi nagbigay ng utos para kung sino yung makasunod, yun ang kanyang iniligtas. Ang Diyos ay hindi tumingin sa kung ano ang nagawa natin. Tumingin po siya sa pananampalataya sapagkat ang kaligtasan ay sa biyaya. Kaya lang pagkatapos natin tawagin kung papaanong pagkatapos na palayain ang mga kanyang bayan sa pag-aalipin sa Ehipto, ay ibinigay niya yung kautusan para maging gabay, para maging batayan sa tamang pamumuhay ng mga naglilingkod sa Kanya. So, hindi po ibinigay ang utos para ikaligtas. Ano po? Walang anumang utos na mag-aaring ganap sa tao. Hindi kami nagtuturo ng ganon. Manapa ang aming pagtuturo ay ito po ay sabi nga doon sa ating summary ng belief ay ito po'y fruitage o ito'y bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang isang bahagi doon sa 10 utos, kung bakit marami nagtuturo ngayon na wala na yung 10 utos samantala ng ating isinisa-isa ito, Brother Richard, ay wala naman doong pwedeng itakwil. Tama. Kaya maraming nagtuturo na wala na ito dahil dito sa ika-4 na utos. Kaya lang, dapat sanang pinag-aralan muna bago nagturo ang ating mga kaibigan sa pananampalataya. Kaya, dahil sa hindi nila ito binigyan ng pansin, kami po ngayon ang magbibigay ng pansin kung gaano po ito kahalaga itong araw ng Sabat na ito. Nais po muna nating hilingan si Brother Richard para basahin yung ating summary ng ating pong
ika-20 paksa. Sabi po dito, ang paksa patungkol sa Sabat, fundamental belief number 20, o ito yung ika-20 pinagkakaisahang pananampalataya ng samahang ito, Seventh-day Adventist, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi dito, babasahin ko muna sa English at aking ililiwat na lang sa Tagalog, Brother Johnson. The beneficent Creator, after the 6 days of creation, rested on the 7th day and instituted the Sabbath for all people as memorial of creation. Yan. Ano daw po ang mapagbigay na ano po? Na manlalalang, Manlalalang. pagkatapos ng 6 na araw, Ng paglikha. ng kanyang paglikha ay siya'y nagpahinga Yan. at kanyang itinatag ang Sabat para sa lahat ng tao bilang bantayog o Oo. monumento ng Alaala. kanyang ng kanyang Pagiging manlalalang. pagiging manlalalang. Yeah. Sabi dito, the fourth commandment of God, unchangeable law, requires the observance of the 7th-day Sabbath as the day of rest. Ano Yan. sabi dito? Maganda yan, Brother Richard. Itong ika-4 na utos na Ay. makikita natin 10 utos ay Unchangeable. Hindi ito Mapapalitan. Hindi ito mapapalitan, dito pabago-bago. Yan. At ano ang sinasabi dito? Hinihikayat at hinihimok tayo na na tayo ay Mag-observe. mangili nito bilang araw ng kapahingahan, araw ng pagsamba, at ang sabi dito, and ministry in harmony with the teaching and practice of Jesus. Ano daw? Ginagawa natin ito saan? Kapag samba, paglilingkod, kahalintulad ng ng ginawa Ng ng ating ating Panginoong Jesucristo. Hesus bilang the Lord of the Sabbath. Bilang Panginoon ng Sabbath. Ang sabi dito, the Sabbath is a day of delightful communion with God and one another. Ano Yan. daw? Ang Sabbath ay isang kasiyahan. Na kasiyahang makikipagpulong ka, makikipag-ugnay ka sa Panginoon at sa ating kapwa, Yon. mga mananampalataya. It is a symbol of our redemption in Christ. Yo. Anong sabi dito? Ganda. Ito ay Simbolo. kumakatawan, sumasagisag saan? Sa ating, Kaligtasan. Sa ating pagkaligtas Kay Kristo. sa ating Panginoong Kristo. Yo. A sign of sanctification. Tanda rin daw ito ng pagpapaging banal. At token of our allegiance. Ito daw po palatandaan din ng ating pagiging tapat. Yo. Kasi alam naman natin, marami ding mga balimbing at mga hindi tapat. And a forestate of our eternal future in God's kingdom. Ibig sabihin, ito'y nagpapakita rin, nagsasaad ng kung magiging tayo pagdating ng panahon doon sa kahariang itatatag ng Panginoon. Brother Tama. Johnson, at yan ay ating tatalakayin mamaya kung bakit nagkaganon. The Sabbath, ang sabi dito, is God's perpetual sign of His eternal covenant between Him and His people. Ano Yun. daw? Ito daw ay magiging walang hanggang tanda ng Tipanan. kanyang bayan at sa kanya. Ito Yun. yung magiging tanda ng kanilang ng kanilang tipanan. Yan. At ang sabi dito, perpetual. Walang Mananatili. hanggan. Oo. Kung walang hanggan. Sabi dito, joyful observance of this holy time from evening to evening. Ibig sabihin, ipapangilin mo ito ng may kasiyahan sa iyong puso. At kailan nagpapasimula ang araw ng Sabat? Mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog. At ang sabi dapat dito is a celebration of God's creative and redemptive acts. Ibig sabihin, dapat ito'y ating pagdiriwang ng ng pagiging manlalalang ng ating Panginoon Yan. at pagiging tagapagligtas. Ayun. Ganda. Kaya dito mga kapatid, mga kaibigan, ay ating iisa-isahin. Napakaganda ng bawat punto, Naayos natin na ito ay madaanan lahat sapagkat bawat binasang punto ng ating kapatid na Richard, ito po ay mayroong backup na talata sa banal na kasulatan. Ay, lahat po. Meron po tayong mga liliwanagin tungkol dito sa bagay nito. Kasi alam niyo po, sa ating kapanahunan, ay iilan lang po ang grupo na nagtataguyod at nagpapahalaga sa ikapitong araw. Tama. O yung araw ng Sabat kung tawagin sa banal na kasulatan. At meron tayong mga itutuwid ditong maling kaisipan ngayon. At alam ko, marami ang nanonood ngayon. Una pa lang ay talagang
napapangiwi na siguro dahil ang iniisip nga naman naku, ba't nagtuturo niya, wala nang yan, wala nang halaga yan. Samantalang sabi nga rito, unchangeable ito. Paano natin ito mapapatunayan mamaya sa mga talata ng Biblia? Kaya atin pong isa-isahin. Meron akong napansin dito, dalawang bagay, Brother Richard, na gusto kong bigyan ng pansin. Una, sabi po rito, the Sabbath is central of our worship of God. At ang pangalawa, the Sabbath comes to us from a sinless world. So, itong bagay na to ay gusto kong bigyan ng diin. Tama. Brother Richard. Dapat lang. Una, sabi rito, ang Sabbath ay isang sentro ng ating pagsamba dapat sa Diyos. Dapat ito pinakapuso Oo. ng ating pagsamba sa Diyos. Kasi Brother Richard, na-excite tayo pareho kung paano winawalang halaga ng mga tao ito ngayon, samantalang napakahalaga naman ito sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tama. Kasi tingnan mo ang pagkautos ng Panginoon, kung babalikan natin yung 10 utos, ay ganito. Sige. Tingnan po ninyo para mapuntusan natin itong bagay na ito at sana ay maliwanagan ang ating mga taga-subaybay dito. Opo. Ito'y nasa ika-4 na utos Ayan. sa 10 utos. Nasa Kapitulo 20 ng Exodo, talatang 8, at babasahin ko ito hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng inyong gawain sa 10. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ng iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sa 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ika-7 araw na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kaya sabi rito sa aking binasa kanina, the Sabbath is central of our worship of God. Kung inyo napansin nyo aking binasa, Brother Chad, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tapos, 6 na araw nagagawa ka. At gagawin mo lahat ng gawain. Ibig sabihin, wag lang maging pilosopo kasi sabi rito, walang gagawin ng kahit na anumang gawa. Tama. Ang ibig po sabihin ng gawa na hindi pwedeng gawin, yung mga pagtatrabaho, sa English dito ay labor. Yung paghahanap buhay, stop muna. At palibhasa, sa loob ng 1 linggo ay meron tayong 7 araw. At kung maliwanag naman na binanggit dito na yung 1 araw sa 1 linggo, na ika-7 ay gagawin natin, ipapangilin natin para ilaan natin sa Panginoon. Ibig sabihin, dahil sa ang working days ay 6, automatic, yung ika-7, ilalaan natin ito sa Diyos, sintro ito ng ating pagsamba sa Kanya. Tama. Kasi hindi naman pwede na nagtatrabaho ka, nasa bukid ka, tapos ay ang ginagawa mo nagpapalakpak ka, nagpupurit, nananalangin. Hindi po pwedeng isabay ang worship sa Panginoon sa pagtatrabaho. Tama. Merong inilaan na araw ang Diyos para iukol natin at igugulin natin ito para sa Kanya. Kaya sabi rito, ito'y sintro ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya, ito yung, kung wawalang halagahin ito ng mga tao ngayon, dami kaya ngayon, buong 7 araw, trabaho ng trabaho, nawalan ng panahon sa Panginoon. Tama yun. Alam mo, Brother Johnson, sabi ng ating pinagsasama-samang paniniwala patungkol dito. Tingnan natin kung may biblical na dahilan ito Sabi dito the Sabbath is central to our worship of God. The memorial of creation, ito yung bantayog. Ng kanyang ng kanyang paglalang. Ang sabi dito, it reveals the reason why God is to be worshipped. Dito pinapahayag daw kung bakit ang Diyos ay karapat-dapat nating sambahin. Bakit? Ang sabi dito, why? He is the Creator and we are His creature. Yun. Kaya pala, sa tuwing nagsasamba tayo at nangingili tayo ng araw ng Sabat, hindi lang ito basta schedule of worship. Ang pagpapahalaga natin sa araw ng Sabat ay
kinikilala natin ang Diyos bilang manilikha at tayo tinatanggap natin na tayo'y nilikha ng Diyos. Parang ibig sabihin niya, Brother Richard, kung hindi natin pinapahalagan ang Sabat, parang binaliwala natin ang pagiging creator ng Diyos at parang hindi rin natin kinilala na ang Diyos na siya ang may likha sa atin. Yung binasa mong talata kanina, bakit humihiling ang Diyos na alalahanin ang araw ng Sabat Oo nga. upang ipangilin at Tama. inatang banal? Kinuha niya ang dahilan. O eto, bakit Oo. kinakailangan nyo akong Bakit kailangan ipangilin? ingatan ang araw ng Sabat? Sapagkat Sa loob ng 6 na araw Nasa ay talatang nilikha 11. ko. Opo, nilikha ko ang lahat ng bagay, Brother Johnson. So ibig sabihin, pag ipinangil natin ang araw ng Sabat, inaalala natin sapagkat. So, ang pag nangilin tayo ng Sabat, inaalala natin ay yung pabalik dun sa creation. Tama. At alam mo, Brother Johnson, bawat utos dapat talaga may makikita kang dahilan eh. Halimbawa, ako bilang magulang, sabi ko sa aking mga anak, wala mo nang magbo-boyfriend habang kayo nag-aaral. Yan. Ang tanong, bakit? Sabi ko, ako kaya ang nagpapaaral sa inyo. Kung Tama. gusto nyong mag-boyfriend, tumigil na kayo ng pag-aaral. Abay, sabi ng mga anak ko, aral na lang muna. So, ibig sabihin, bakit sila sumusunod? Kasi ako ang nagpapaaral sa kanila eh. So Ako ang nagtituition sa kanila eh. Eh ngayon, ibabalik natin sa dahilan ng Panginoon. Bakit kinakailangan yung ingatang banal ang araw ng Sabat? Ang sabi ng Panginoon, kung may magtatanong, bakit naman Panginoon? Sabi ng Panginoon, eto, hindi ka pa nagtatanong, sasagutin na kita, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay nilikha ko ang lahat. Kasama ka doon. Sama ka doon. At nung ikapito. I-modified ko yung iyong illustration. Wag mo na magbo-boyfriend, sabi ng anak mo. So, kung sabihin na natin, sabi ng anak mo, ba't kita susundin? Siyempre sabi, ako kaya tatay mo. Correct. Siyempre. Ayaw mong sumunod. Ikaw na sana naging tatay. Ikaw na naging tatay, ako na maging So, ibig sabihin, kaya natin gagawin isang bagay dahil merong dahilan. May dahilan. Ang Sabat, ang pag-celebrate nito or pagpapahalaga ay pagkilala ito sa ating Panginoon. Tama. Kasi ang daming Diyos kayo yan. Mayroong iba-ibang Diyos na kinikilala. Oo, tama. Pero para lang makilala mo ang totoong Diyos na Creator, ay ang pagpapalaga sa araw ng Sabat. Yung salitang, alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin, sa English nito ay, remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatan Ibig talaga sabihin, banal. banal na ito. Sapagkat kung titingnan natin ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw ay ganito. Kapitulo 2 ng Genesis, talatang 1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na nangatatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ayun. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Merong mahalagang bagay dyan. Pinangilin, ipinagpahinga ng Diyos, at sabi rito ay binasbasan. Ayan. Mahalaga, may basbas, kanya itong pinagpahinga at ipinangilin. Ibig sabihin, yung pinangilin, ginawa niya itong banal sa pamagitan ng kanyang pagbasbas. Ngayon, kung ito ay wawalaing kabuluhan ng tao, mabibaliwala yung mahalagang bagay na ginawa ng Diyos. Tama. Kaya, ang kabanalan ng Sabat nandoon na. Ang kailangan lang natin bilang tao ay iingatan natin ang kabanalan nito. Kahit hindi ho kayo mangilin ng Sabat, kahit hindi ho ninyo kami paniwalaan, ang araw na ikapito or Sabat ay mananatili ang kanyang kabanalan. Kung gusto mo na makasunod sa Diyos, ay ipapangilin mo ito, iingatan mo ang kabanalan nito. Sa papaanong paraan? Gagawin mo itong sentro na iyong pagsamba sa ating Panginoon. Pero kung gagawin mong pagsamba ay iba, ang nangyari, nabaliwala yung kabanalan, ikapitong araw ang banal, ang iyon namang ginawang araw para sa Panginoon, yung hindi naman nabasbasan, hindi naman ipinangilin, hindi naman yung araw na ipinagpahinga ng Diyos. So sala. Dapat ito yung ating appointment sa ating Panginoon. Kung meron kang appointment sa iyong minamahal, yung mga binata dyan, may appointment kayo, may date kayo ng iyong sweetheart o minamahal, o asawa mo man, may usapan kayo, pagkatapos hindi ka naman sumipot doon sa inyong usapan, aba ay hindi kayo magpapanagpo. Baka sasabihin ng iba kasi nga nagpapalos ng iba. Nauna lang naman kayo ng isang araw eh. Ang laki din kaya nun.
Pero Yung ehemplo mo, na halimbawa usapan nyo ng iyong kasintahan o kung sino man tao, ha? Ay, mahalaga sabihin sa'yo, mo, kadil oh. mo lang ng mga tao. Ang usapan nyo ay Sabado, darating kay Linggo. Ay sasabihin mo, dumating naman ako, isang araw nga lang huli. Ay anong klaseng usapan yan? Nag-usap pa kayo, Brother Oo Johnson, nga. di ba? Oo nga. So, at saka dito sa puntong ito, nais nating bigyan ng halaga. Hindi ikaw ang gagawa ng sarili mong araw para gawin itong banal. Tama. Ang Diyos ang may karapatan. Bakit? Nasa kanyang lahat ng karapatan. Bakit? Ang sabi nga ng ating binasa kanina, kasi dito, ipinapahayag ng Diyos kung bakit kinakailangan siyang sambahin. Bakit? Siya ang manlilikha at tayo ang kanyang nilikha. Ngayon, kung gusto mong ikaw na masunod, baliktad na. Baliktad rin natin. Ikaw na ang Diyos na ngayon ang iyong nilikha. Eh, medyo mukhang... Hindi, Brother Richard, sa totoo lang, by implication, nangyayari ngayon yan. May mga tao na, wala tinanong, sabi gano'n, bakit hindi Sabado tayo nagpupulong? Yung pala ang nasa Biblia. Sabi ng Pastor kasi may pasok yung ating mga miyembro pag Sabado, Linggo lang ang pwede. So, naglinggo na lang sila. Ang nangyari, sila na yung nasunod, hindi na ang Diyos. Tama. At hindi po pwede yun, mga kapatid at mga kaibigan. At meron din pang kaisipan na gusto natin burahin dito sa pag-uusap natin ito, Brother Richard, na merong mga tao na naniniwala na yung Sabat naman ay ibinigay lang sa mga naalipin. So yung pangalawa dito sa binanggit ko kanina, na sabi po rito, the Sabbath comes to us from a sinless world. Correct. Ay kung ang Sabat ay tanda ng pagkaalipin, lalabas ang Sabat ay ibinigay lang dahil may naalipin. Samantalang, ayon po rito, ang binasa natin sa Genesis Kapitulo 2 kanina, ang Sabat ay naroon na wala pang kasalanan. Wala pang taong nagkakasala. Ano? Wala pang nagkakasala, may Sabat na. So, paano pa ang pagkaalipin? So, kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung mayroon kayong naririnig, na ang Sabat ay tanda ng pagkaalipin, hindi ka naman andyan na alipin, ba't ka mangingiling niya? Yun po ay maling kaisipan. So, dumating na po yung programang magtutuwid ng mga kasinungalingan at maling aral. Ito po ang katotohanan. Itutuwid ho natin. Mga kapatid, mga kaibigan, simula pa lang ho ito ng ating paglilingkod. Lalawak ang programang ito at marami po kayong matututunan, marami kayong mahahayag sa inyo na hindi nyo alam dati sapagkat hindi po kami titigil sa pag-aaral at pagpapakita kung paano po na sinisinsay ng iba ang mali at minamali ang mensahe ng mga talata ng Biblia. Tama, Brother Johnson. At kung ating papansinin dito, sa nasabi mo nga kanina na pinagpipilitang karamihan ng mga mangaral ngayon na ito'y para sa mga naalipin. Ngayon, ang tanong, kung ang Sabat ay ginawa ng Diyos para sa mga naalipin, ay bakit niya ito pinangilin? Kahit minsan naman, hindi naman naalipin ng Diyos. Sa totoo lang, yun ang unang tanong. Kung ito ay para sa mga naalipin, bakit naman ang Diyos ang nagpakita ng ehemplo na kanya itong ipinangilin? Hindi naman siya naalipin. Pinagpala pa niya. At saka yung basbasan ito ng Diyos, hindi dahil sa may naalipin. Kaya maling-mali yung kaisipan na ito'y tanda ng pagkaalipin. Sa Genesis, binasbasan, ipinangilan ng Diyos. Wala namang alipin doon So, kaya may naalipin sa wala, ang plano ng Diyos talaga sa pagbibigay ng Sabat, ito yung ating ilalaang araw para sa Kanya. Hindi dahil sa meron na siyang nakitang maaalipin. Sana kung ito'y, maniwala pa ako, natanda ito ng pagkaalipin kung ang Sabat ay ginawa lang ng Diyos pagkatapos ng pagkaalipin. Pero anong nakalagay po doon sa utos na binasa natin? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ibig sabihin, nandoon na siya. Hindi lang doon umiral. Pagkatapos na ibigay ito, matapos sila ahonin sa pagkaalipin, Brother Richard. Alalahanin, existed na ito. Dati pa. At titingnan nga natin kung ito talaga ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan para maging tanda na sila'y naalipin o sa pagkaalipin. Ang totoo, ang sabi dito sa Ezekiel 20, talatang 12,20, Brother Johnson, tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, ha? Hindi sinabing upang maging tanda na kayo naalipin. Sabi dito, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ito pala ang sinasabi ng Panginoon. Alin? Yung pagbibigay niya ng Sabat ay tanda ng kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan. At upang Upang makilala. Hindi upang malaman na sila'y naalipin. Hindi, upang makilala, ang sabi dito, na na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Kaya ang layo pala doon sa kaisipan ng pangangatwiran ng mga galit sa Sabat, Brother Johnson. Andun pa rin yung
diwa ng sentro ng pagsamba natin sa Diyos. Tama Kasi nga. kung tayo na tao ay, alam mo, dito sa Genesis, ano, mga kapatid, dalawa lang ang binigyan ng mas mahalagang atensyon ng Panginoon. Una, yung Diyos, yung tao ng likhain ng Diyos, talagang ang ibang bagay sinabi lang niya na magkaroon, na nangyari na yung mga hayop, mga kahoy, sinabi lang niya magkaroon ng ganito, salita lang niya, nangyayari. Pero yung tao ay ginamitan niya ng kamay, kumuha ng bagay sa alabok, tapos hiningahan ng butas ng hininga na buhay, butas ng ilong at naging nabuhay ang tao. Pagkatapos, doon sa 6 na araw, ay hindi ito binigyan ng espesyal ng Panginoon. Yung ika-7 lang. Kaya itong ika-7 araw na binigyan ng espesyal na pagpapahalaga ng Diyos, banal, at doon yung taong kanyang creation na mahalaga din sa kanya, naging bahagi ng kanyang pagiging Diyos, yung hininga, ayon sa larawan niya, ay ibinigay niya ito. Kaya tama ang sinasabi ng Panginoon doon sa Marcos 2:27 na ang Sabat ay ginawa para sa tao kasi pareho itong espesyal. Tama Ang yun. mahirap mo nito, hindi ito nabibigyan ng pansin ng iba. Tanda na nga ito ng Diyos sa kanyang bayan, parehong espesyal ito. Kaya tama ang nasa Ezekiel 20, talatang 12 at 20, Brother Richard, na ito'y tanda. Two-way ito eh. Kinikilala ka ng Diyos at kinikilalanin mo ang Diyos sa pamamagitan ng araw ng Sabat. Kung hindi Sabat ang iyong ipapangilin, lalabas niyan, baka ikaw lang kumikilala sa Diyos, baka hindi ka naman kinilala. Dahil hindi naman yun yung araw na binigay niya sa iyo ang iyong ipinapangilin. Sa talatang 20, dinidiin yan, Brother Johnson. Sige nga. Dito. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at magiging tanda sa akin. At sa inyong upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Balik na naman tayo doon sa binasa natin kanina, Brother Johnson. Bakit nga ba tayo hinihilingan na ipangilin ang araw ng Sabat? Ang sabi dito sa atin, it reveals the reason why God is to be worshipped. Yan. Why? Because He is the Creator and we are His creatures. Yun na naman ang pinapaalala ng talatang ito, Brother Johnson. So dito maliwanag na isinasaad ng ating pag-aaral na ito patungkol sa kahalagahan, kabanalan ng araw ng Sabat, ay sapagkat ang Diyos mismo, ito lang ang nais kong idiin dito, ang Diyos mismo, mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay, ang nagsaad na ito'y tanda ko sa pagitan ko at ng aking bayan. At dito laging ipinapaalala sa kanyang bayan na sa tuwing ipinapangili nila ang araw ng Sabat, Brother Johnson. Basahin ko ulit ang talatang 20. Sige. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at ang mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngayon, etong challenge ko sa mga umaayaw Sige. sa araw ng Sabat, Brother Johnson. Sino sa inyo ngayon ang ayaw ng Sabat, ayaw ipangilin ng Sabat, tapos ayaw nyo sa Panginoon? O, Yeah. ang iba dyan, sumasamba rin naman kami sa Diyos eh. Iisa naman ang Diyos natin eh. Pero itong Diyos na nagsabi na may tanda siya sa kanyang bayan, ano yon? Yung pangingilin ng araw ng Sabat, and sabi niya, ito yung tanda ko sa aking bayan. At itong mga nangili ng araw ng Sabat, ibig sabihin, kinikilala nila ako bilang kanilang tagapaglikha. Ay, yung iba gusto lang kilalanin ang Panginoon na kanilang tagapaglikha, pero ayaw naman ipangilin yung araw ng Sabat na tanda nga ng kanyang paglalang. Eh, Brother Johnson, medyo mukhang Tagilid. hindi tatanggapin ng Panginoon ang kalakalahating Hindi pwede. paglilingkod natin sa Kanya. Tandaan Tama. niyo, Brother Johnson, ang gusto ng Panginoon, ang paglilingkod ay buong puso. Correct. Buo. Tama. Hindi yung may ire-reserve tayo. Yan. Panginoon, kikilalanin kitang aking Diyos na manlalalang, pero ayaw kong ipangilin ng Sabat na tanda ng iyong paglikha. May pasok ako niyan, sabi gano'n eh. May pasok ako niyan, linggo lang ako, pwedeng linggo na lang. Tapos yung tanggap naman na, intindihan tayo ng Panginoon. Naintindihan tayo ng Panginoon, na inintindi ba naman natin ang Panginoon? Parang tayo na naging Diyos, tayo naman pala masusunod sa ating sarili. Tama. Kasi ang iba, utosan niya yan sa ganito, ganyan. So, walang bigat po ang ganung mga katuwiran. Kaya tinitingnan din natin dito sa bagay. Kung yung papansinin yung 10 utos, mga kapatid, ito inahahati sa dalawa. Yung unang 4 na utos ay relasyon at ating ito may kaunawa yan ito sa ating
pagkikipagrelasyon sa ating Panginoon. Tama. Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag babagitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, huwag gagawa ng larawang inanyuan. At ang pang-apat, alahan mo araw ng Sabat. Puro ito patungkol sa Diyos. Walang tayong kikilala ng ibang Diyos. Huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, huwag gagawa ng larawang inanyuan. At para malubos ang ating pagsamba at pagkilala sa isang Diyos na yan, ay ipapangilin natin ang araw ng Sabat. Kaya lang, yung iba rito, hindi pinapahalagan yung araw ng Sabat. Ang nangyayari, 3 na lang ang para sa Diyos. Oh, Tama yun. huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag gagawa ng larawang inanyuan, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pagdating sa Sabat, wala na. So, ang nangyari, 3 na lang sa Diyos. May iba nga, 2 na lang eh. Dalawa na. Dalawa na sa Ngayon, Diyos. pagdating doon sa pag-ibig sa kapwa, huwag kang mangangalunya, huwag papatay, huwag magnanakaw, huwag mag-iimbot, magsisinungaling, igalang amit-amat. Tanggap naman. Wala naman yatang maayaw ng Kristiyano doon, Brother Bakit? Johnson. Alam mo, Brother Richard, Mm. mas tanggap ko pa eh. Mm. Mas medyo hindi pa sasama ang loob ko. Kung yung binawasan ng iba, yung ikalawang tapis ng bato, yung may kinalaman sa relasyon sa kapwa. Halimbawa, yung mga utos dito. Halimbawa, dito. Huwag ka mag-iimbot. Ito, ang sa ikalawang tapis ng bato ay ganito. Talatang 12, igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag magbigbintang at mag-iimbot. Sana dito na lang ho kayo bumawas. At tapos huwag na lang, kwenta mo nyo na lang. Alam mo, Brother, bakit doon pa kayo bumawas doon sa mas mahalagang utos? Brother Johnson, may punto ka eh. Oo Sana naman. dyan na lang bumawas kasi tingnan mo, ang daming tumataya ngayon sa loto. O, di ba? Tuwan-tuwa nga eh. Pag-iimbot yun. Pag-iimbot nga eh. Oo. Biro mo, 20 gusto maging milyon. Binawasan na nga pala talaga nila. Pero yung mga nangangaral, mas mas okay pa kung pinakialaman nyo na lang yung. Kasi di ba sa panahon ng ating Panginoon, ano ang dakilang utos sa kautusan? Pangunahin. Ang una, ibigin ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong sabi naman ng iba, yan na lang, wala na raw laman. Hindi po, doon na uuwi yon. At ang pangalawa ay ibigan ang kapwa na gaya ng sarili. Ang detalye ho nun, ito, ng pag-ibig sa Diyos, huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag gagawa ng larawang inanyuan, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ipangilin ang araw ng Sabat. Tapos yung pag-ibig sa kapwa, yung pong huling 6. Yun pa yung unang utos na mahalaga, ang pinakialaman, binawasan, naging 3 na lang. Ayun. Bakit? Sa paanong paraan? Dahil sa hindi ninyo paggalang sa araw ng Sabat. Ayan. Naisip mo ba natin itong mga kapatid? Isa itong tahasang paglapastangan sa Panginoon. Abay, opo. Isinira mo ang appointment mo eh. Alam mo, may mga pamilya ngayon, nasisira ang pamilya, nasisira ang relasyon ng ama sa anak, magulang sa anak, dahil sa wala ng time. Di ba? Minsan, puro ng trabaho, puro na ganyan, negosyo. Para naman sa inyo, anak, ito eh. Nagsisikap ako para sa inyo. Hindi ho yan ang kailangan sa amin ng anak. Nalalagay na nga sa drama yan eh. Panahon. Hindi po yan na pera ang kailangan namin kayo. Sa ganun ding paraan sa Panginoon, ganun din ang ginagawa ho natin, yung ating oras na dapat para sa Panginoon ay hindi na natin ginagawa. Nawawala na tayo ng panahon para sa. Okay lang sana yung magulang dun sa mga anak eh. Pero ito mabigat. Dahil tayo na mga alipin, tayo na mga taong tinubos ng Panginoon, ang nagwawalang halaga pa doon sa appointment natin para sa ating lumikha. Ay, alam mo, Brother Malungkot Johnson, ito eh. parang ganito. Naalala ko yung paksang pinag-usapan natin ng nakaraan patungkol sa kinilala, bagamat hindi pa nakasulat, kinilala ni Jacob na masama ang magkaroon ng ibang Diyos liban sa Diyos. Tama. At maging si Joseph ay kinilala na malaking kalapastanganan at kasalanan sa Diyos yung siya'y mangangalo niya. Sa palagay mo, mamimili ka ng araw na gusto ipangilin. Panginoon, hindi pwedeng Sabado, may trabaho. Hindi pwede yung Sabat. Yung linggo na lang ako, sasabihin kaya ng Panginoon, ay sige anak, unawang-unawa kita. Kung gaano kalapastanganan at kasalanan yung paglabag doon sa isa sa mga utos kasama sa 10, sa palagay nyo yung kayo mamimili ng araw na dapat nyong ipangilin, ay sa palagay nyo, sasabihin ng Panginoon, okay lang yung anak. Alam nyo, ang prinsipyo, sabi nga ng binasa mong scholar, Brother Johnson, Spyros Odiotes, na hindi naman ito Seventh Day Adventist. Hanggang ngayon, binding ito. Talagang ito'y umiiral, mga kaibigan at mga kapatid. At Brother Johnson, hindi sa tayo, bakit masabi na naman tayo mga legalista. Hindi po. Atin lang pong isinasaad ang katotohanan patungkol sa bagay na ito. Kasi tama nga sabi mo, Brother Johnson, eto nga kung talagang
ayaw nila ng araw ng may pangingilin. Bakit maraming pinalitan lang naman? Oo nga. Mula Gusto- Sabado, napunta sa Linggo. Gusto rin na- ito- meron din naman gustong, Meron- yung iba nga, dala-dalawa pa eh. May Webes, may Meron- Linggo. may O Miyerkules minsan, pa nga eh. sa ibang lugar, 4 na eh. May Webes, may Linggo, may Miyerkules at Sabado. Brother Richard, meron pang pinagyabangan ka nung sa Mindoro eh. Oo nga eh. Sa amin nga, araw-araw eh. Oo. Ay, araw-araw. Pero pare-pareho lang naman. Hindi Oo naman naman. yan ang special treatment ito. So, tingnan niyo po rito mga kapatid. Ito nga yung sinasabi ko, Brother Richard. At tingnan niyo, pansinin niyo po ito mga kabigan, mga taga-subaybay. Ha? Kung nagkataon na ang nasa 10 utos ay nakalagay, alalahanin niyo ang araw ng linggo at inyong ipangilin, palagay ko, walang magtuturo na wala ng 10 utos. At pati tayo, siyempre, alangan tutulan natin yun. Di ba? Alangan tutulan natin yun. Bakit ayaw 10 utos? Kasi sabat yun nandun eh. Ang problema Kung ginawang linggo ang sinulat, kung pwede lang siguro lagyan natin at baguhin. Sa bagay, binago na nga ng ating mga kaibigan eh. Ginawa na nga ang linggo eh. Yung mga naglalagay, nagpapaskil ng mga 10 utos sa kautusan, sa pinto sa gate ng simbahan, linggo na. Alam mo, Brother Johnson, kung linggo talaga, ay hindi na nila may papangatwiran. Sa mga Israelita lang yan. Kasi mababasa din naman sa Biblia na hindi lang sa mga Israelita ibinigay ang Sabat. Magagalit si Spyro Zodhiates eh. Hindi na rin nila pwedeng sabihin na sa mga nandun lang yan ang panahong yan. Hindi na rin nila ikakatwiran yun. Hindi na. Kasi yun na yung gusto nilang araw eh. Hindi na rin nila sasabihin, naipako na yan. Nang mapako si Kristo. Hindi, kasi yun ang... Gusto kong puntusan pa to, Brother Richard. Siguro isipin ng iba, bakit kasi nangging ganon? May pasok sa linggo lang kasi may day off. Kasi nga, galit yung kaaway, may ginawa ang kaaway para tayo mailigaw. Huwag na tayong magpaligaw, ano? Kaya nga ginawa ito ng matalinong kaaway ng Diyos eh. Huwag naman tayong papayag na mas matalino ang kaaway. Tama. Mas matalino ang anak ng Diyos. Kaya huwag tayong padadala. Nangyari ito ngayon na ang ginawa ng mundo ay may pasok na Sabado at Linggo ang day off kasi nga pinakialaman ho ito ng kaaway ng Diyos. At alam mo, Brother Johnson, nagpapasalamat tayo na may mga anak ng Diyos sa ibang kawan na talagang nag-iisip. At maraming naniniwala marami na po tayong nahikayat dito, Brother Richard. Banggitin natin, Brother Albert Arellano, Brother Johnson, di ba? Isa yun sa nagpabukas ng isipan niya eh. Correct. Naisip niya, sabi niya, bakit yung mga nasa Biblia Sabat? Yung mga Israelita hanggang ngayon ay Sabat. May tinanong nga siya, may tinanong. bakit hindi natin tinuturo ito? Oo. Sabat naman pala talaga yung niya sa Bible. Pero, yun ang maluwag na, yun ang maluwag na araw para sa pagpupulong ng mas marami makaka-attend. So, talagang hindi na ang Diyos ang nasusunod dito sa bagay nito. Ngayon, isang gusto ko pang bigyan ng pansin dito. Isang palaisipan ito, mga kapatid, mga kaibigan. Itong namana ko doon kay Dr. Medina. Ayan. Yung mga pag-a-analyze ng mga bagay na pinagtatalon at issue sa ating panahon. Tama. Meron pong mga iba't ibang grupo ng panampalataya ngayon. Merong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos at nag-exist lang siya nung ipanak ni Maria. Okay lang ho yun na pwede lang sabihin na si Kristo hindi nangilin ng Sabat. Pero doon sa mga naniniwala na si Kristo ay kaisa na, doon sa mga Trinitarian, o kaya lalo na doon sa mga Oneness, ay hindi ho pwedeng mga tuwiran na si Kristo ay hindi nagpahalaga sa araw ng Sabat. Kasi nasa summary natin yan, Brother Richard, na ito ay ginawa din ng Panginoon para ating maging susundan natin yung kanyang bilang ginawa. halimbawa. Bilang halimbawa. So, ang Ama, walang duda na nangilin siya. Yung mga Oneness ngayon, hindi naniniwala na si Kristo nangilin. Paano naging Oneness kung si Kristo rin yung Ama? Yun na nga Paano nangyari yon? So, ibig sabihin, walang dahilan. Ibig sabihin, yung mga Oneness ngayon, na si Kristo siya rin yung Ama, dapat huwag niyo isipin na si Kristo hindi nangilin, kundi yung Ama lang. Kasi iisa pala sila. Ngayon, doon sa mga Trinitarian naman, marami tayong mga evangelical na niniwala sa Trinity. Pero hindi sila naniniwala na si Kristo ay nangilin. Lumalabas ngayon yan, yung Trinity nila hindi totoo. Kasi ang Ama nangilin, si Kristo hindi nangilin. Ay hindi na unity yun. Kasi ang Trinity, tatlo na nagkakaisa. Kung sa... Brother Johnson. Ito naisip ko ito pero ang dami pong tatamaan nito. Meron naniniwala na si Kristo ay kaisa ng Ama. Pero nilabag daw ni Kristo yung Sabat na ipinangili ng Ama. Paano naging magkaisa yun? Paano magkaisa ngayon? Lumalabas yan, iba yung ginagawa ng Ama,
Iba yung ginagawa ng anak. Samantalang si Kristo na may sabi. Dalawang bagay lang yan. Oo. Kung hindi gumagawa si Kristo ayon sa kalooban ng Ama, sinungaling si Kristo, Brother Johnson. Tama. Pero sa mga tumatanggap sa Panginoon Kristo bilang kanyang anak ay hindi naman siguro tatanggapin na si Kristo ay sinungaling dahil letra por letra sinabi ng Biblia. Si Kristo kahit isang kasinungalingan hindi nasumpungan sa kanyang bibig. Marahil ay basahin ko yan, Brother Johnson, dito Sige. po sa aklat ng Hebreo. Aklat po ng Hebreo, ang kapitulo po ay nasa kapitulo 4. Ang talata ay 15, ang sabi dito, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan, Brother Johnson. At yun din ang sinasabi sa unang Pedro 2:21, patuloy na ni bibig niya ay hindi nasumpungan ng kasinungalingan. Tama. So sabi niya, siya'y pumunta rito para sundin ang kalooban ng Ama. Eh sabi nila, Brother Johnson, sundan natin yung sinasabi mong kaisipan nila. Eh pumunta siya rito para sundin ang kalooban ng Ama. Eh yung Ama, nangili ng Sabat doon pa lang sa creation. Tapos si Kristo pumunta rito para ano po? Para labagin, yung, Ganun nga. kung ano yung ginagawa ng kanyang Ama doon pa man sa langit. Since the creation, at ito'y naging memorial pa ng kanyang paglalang. At pagdating dito sa lupa, Brother Johnson, ang mababasa natin, si Kristo ayon sa kanyang ugali, doon sa kanyang kinalakhang lugar sa Nazaret. Siya ay pumapasok sa sinagoga araw ng Sabat, Brother Johnson. Tapos... Ngayon, ang dami-dami na nangangaral, nagtuturo na si Kristo, hindi sinira niya ang Sabat. Ayun ang gusto niya. At ang ginagawa statement. at ang ginagamit nilang talata ay yung 5:18 ng Juan. Ayan, ang paborito. Nasabi rito, dahil dito nga ay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kita nyo na niya. Sinira ni Kristo yung Sabat. Nakalimutan nila yung talatang 19. Ang sabi ng talatang 19, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Ang mga nag-aakusa na si Kristo ay sumira ng araw ng Sabat at ginagamit yung 5:18 ng Juan, mga kapatid, huwag ho kayong namumutol ng talata. Sinagot ni Kristo yung paratang na sinira daw yung Sabat. Sabi ni Kristo, ang ginagawa ng Ama, ganon din ang ginagawa ng anak sa ganon ding paraan. Nangilin ang Ama Tapos sabi nila, sinira mo yung Sabat. Sabi ni Kristo, hindi. Kung ano ginawa ng Ama, yung ginawa ko. Parang nilalabas ngayon, kung naniniwala kayo sinira ni Kristo ang Sabat, parang sinabi niyo rin, yung Ama, sumira din sa Sabat. Kasi hindi naman pwedeng mali si Jesus. Ang sabi ni Jesus, kung anong ginagawa ng Ama, yun din ang kanyang ginagawa. Pag ganyan naman ang katwiran. Nangilin yung Ama, tapos sasabihin na, sinira ni Kristo ang Sabat. Ano ba talaga? Pareho sa nilang ginagawa o magkaiba? So dito mga kapatid, naku, siguro, mga naiisip ng ating taga-subaybay, Brother Chart, marami na ang nagpapasalamat. Mukhang marami tayong natutunan dito. Sa totoo lang, pasimula pa lang ho ito. Dadalhin namin kayo sa tamang pag-analyze ng mga talata ng Biblia. Kaya binibigyan ho namin dito ng diin ang kahalagahan ng araw ng Sabat kasi napakahalaga po ito. Ito yung ating pong tanda sa naibinigay ng Diyos sa atin para makilala natin. Kasi, alam nyo, madaling sabihin kilala natin ang Diyos Parang ganon, sa ating presidente. Wala naman magsasabi yung Pilipinong hindi niya kilala yung presidente natin Naman. Lalo na sa issue ngayon, si President Digong Duterte. Pero ang tanong, kilala niya ba tayo? Siyempre, hindi natin, lalo na pag hindi na pa natin namimit ng personal, hindi tayo kilala noon. Madali natin sabihin kilala natin siya. Pero kilala ba niya tayo? Ganon din sa Diyos. Madali natin sabihin, kilala natin ang Diyos. Ang tanong, kilala niya ba tayo? Ang sagot niya, Brother Johnson, oo, kilala tayo. Pero ang tanong, kinikilala ka niya ba bilang anak niya? Ayun ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya nga sabi ni Juan ang nagsasabing nakikilala ko ang Diyos, pero hindi naman tinutupad ang kanyang mga utos. Sinungaling. At ang katotohanan wala sa kanya. Tama yun. Kaya, ang aming nadalangin dito, mga kapatid, mga kaibigan,
wag ho natin walaing halaga ang araw ng Sabat sapagkat ito po ay pinahalagahan ng Diyos. Para itong katulad ng birthday ng isang tao na hindi pa pwedeng palitan. Ako, birthday ko, June 26, Brother Richard. Ikaw, anong ang birthday mo? September 21. Tapos na. Tapos na. Oo, wala na tayong masahan regalo nito. Pwede naman, pahabol, kahit Next late. year. Pwede naman iabang na lang next Oo, year. next year, oo. Ngayon, ang ibig kong po sabihin dito, kaya namin binanggit yung birthday namin, hindi ako papayag na magpalit tayo ng birthday. Aba, iba yung birthday mo, ibang birthday ko. Bahala na. Kanya-kanya tayo nito. Palit tayo ng mukha, pwede pa, kasi Pwede. mas gwapo ka sa akin. Pero birthday na ako papayag. Payag na rin ako. Sige. Ganon din yung Panginoon. Di siya papayag na yung kanyang binasbasan, ipapalitan na lang natin ng basta-basta. Oo. Pabihira. Alam mo, Brother Johnson, ito, baka sabihin natin, bakit ba? Pare-parehong Diyos naman ang may likha niyan. Tingnan mo ha. Oo nga. Nung likhain ng Diyos, ang sanlibutan, wala pang kasalanan. Tingnan mo, Brother Johnson. Hindi lahat ng puno na nilikha niya ay puno ng buhay. Tama. Meron talagang puno ng buhay doon sa kanyang mga nilikha, Brother Johnson. Oo nga. Pare-pareho naman ang Diyos ang lumikha. Bakit lumikha pa ang Diyos ng isang espesyal na puno? Oo nga naman. Di ba? Ngayon, ang Diyos ang lumikha ng lahat. 7 araw. Bakit ang Diyos ay pumili ng ika-7 araw? Ano bang magagawa natin, Brother Johnson? Alam mo, sa mga nag-aral talaga ng malalim-lalim na tinatawag nating pag-aaral ng teolohiya o yung tinatawag na theology, ay mga kaibigan, tinatawag nga ng ating mga nakapag-aral at mga dalubhasa na nag-aaral, hindi natin dapat pakialaman ang Diyos sa kung ano ang kanyang kapasyahan sapagkat siya'y isang Diyos na malaya. Pero Brother Johnson, ulitin natin, ang Diyos nating ito ay isang Diyos na matuwid. Sabi sa ating binasang paksa nung nakaraan, marahil ay siguro, basahin ko uli yan talatang yan. Sabi dito sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 32, ang talata ay 4, ito po ang ating mababasa. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, Yan. isang Diyos na tapat, at walang kasamaan, Yun. matwid at banal siya. O ngayon, Yan. anong karapatan natin na questionin ang Diyos? Bakit, Panginoon, 7 araw ang ginawa mo sa iyong paglikha? Bakit sa 7 na yan? Yung ika-7 ang iyong pinagpala, binasbasan at ipinangilin. Kung ako ang Diyos, sasagutin kita, pakialam mo. Di ba? Oo nga. Pero ngayon, tingnan natin, ang Panginoon ay gumawa nito hindi dahil napagtripan, kundi ginawa niya ito para nga laging ipaalala sa kanyang mga nilikha, lalo na sa sangkatauhan, sa taong katulad mo at katulad ko, na minsan isang araw, may isang Diyos na lumikha ng lahat. Kasama ka doon at ako. Tama. Kasi nga, Brother Johnson, maraming pagliligaw ang kaaway patungkol sa kung paano tayo naging tao eh. Yung iba nga dumaan pa tayo sa kung ano-anong mga napaka-complicated na proseso. Hanggang yung napakaliit na buhay na yan ay lumaki, naging dinosaur, naging unggoy. Pabaging-baging sa loob ng 1,000,000 taon. Pagkatapos ng 1,000,000 taon yung unggoy na pabaging-baging. Ngayon, kayo na yon at ako, ipapayag ba kayo sa ganung... Sila na lang. Sila na lang. Ako kahit ayoko. naman ganito ang itsura natin, di naman ako papayag na ako'y galing sa unggoy, Brother Johnson. Speaking of banal, Brother Richard, na binanggit mo dyan, ang sinasabi pa rito sa banal na kasulatan, may talata kasing nami-misinterpret ng iba, na ang Sabat nga ay, sabi natin nga kanina, papagkamalan na sa tanda ng pagkaalipin. Pero kung i-analyze natin yung talata, hindi ganun eh. Sige nga. Nasa Kapitulo 5, talatang 15 ng Deuteronomy. Yan. Sabi ganito, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Datapwat iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ayan. So, kita mo na niya, ang pangilin ng Sabat ay pantanda ng pagkaalipin. Samantalang, hindi naman naunawaan ng talata. Samantalang, kung titingnan natin yung talata dito ay ganito. Iniutos na ipangilin ang Sabat, hindi man nila napangilin ito nung alipin pa sila. Nung malaya na sila, ay sabi ng Panginoon, dahil ikaw na alipin sa lupain ng Ehipto, ngayon, ikaw ay malaya na, pangilin mo ang araw ng Sabat. Kung sana, pwedeng maging tanda ng pagkaalipin ang Sabat, kung alipin pa sila, nangingilin sila. At nung malaya na sila, hindi na sila nakapangilin, tanda ng pagkaalipin yon. Tama yun. Pero nung nakapangilin sila ay malaya na sila, hindi ito tanda ng pagkaalipin, Tama kundi yun. tanda ito ng kalayaan. Ngayon. O kaya mali eh. Kaya di ba, Mali. Alam pag mo- nakakita ka ng flag, Flag, Brother Richard,
Ano ang Kinakatawanan. Hindi ba Independence Day, Oo. araw ng kalayaan? Tama. Hindi mo iisipin na, naalipin tayo. Ang iniisip mo, naging malaya tayo. Dahil dyan. So pag nakita natin ang Sabat, pinalaya tayo ng Panginoon. At nilinaw yan, Brother Johnson, ng talatang 14. 15 yung gustong-gusto nila. Sige. Kasi gusto nilang labuin yung bagay na malinaw naman. Oo nga. Tingnan mo ang sabi ng Panginoon. Sa 14 ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yan. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae. Ni ang iyong aliping lalaki ni babae. Ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anumang sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. Yan. Ayun pala. Kaya nga, idinadamay na ng Panginoon na pati yung mga nakikipanayam sa kanila at maging yung itinuturing nilang alipin ay papagpahingahin saan? Sa araw ng Sabat. Kasi nga, nung sila'y naalipin pa noon, ay hindi nila ito na isagawa, Brother Johnson. So ngayon, ang sabi ng Panginoon, huwag mo na yan gagawin sa yung kahit sa mga itinuturing mong malaya alipin. na sila eh. Oo. Hayaan mong sila man, kahit alipin mo, ay makapangilin ng araw na ito. Maganda yung talata mo, Brother Richard, sapagkat napakita ho natin sa ating mga taga-subaybay na hindi nga talaga para sa Israel lang. Ay, tama. Kasi pati mga taga-ibang lupa, pati mga alipin. Hindi lang yun, Brother Johnson. Oo, pati Sabi hayop. nga, pati hayop. Kaya nga yung mga nagsasabi para lang sa mga Israelita ito madalas kong pilosopong may laman ang aking balik. Kung totoong ito sa mga Israelita Sa mga lang, Diyo lang, bakit naman pati hayop naman dito ay nadamay? Ikailang anak ba ni Jacob yung hayop? Oo, kaninong lahi itong mga kambing, mga bakat, mga... Hindi naman, wala naman akong alam na hudyong hayop. wala naman. Wala. Hindi po ganun, mga At wala kapatid. namang hudyong lumahi. Tama. Kaya... ito po. Kaya dito, ang nakita ho natin dito, ang Sabat ay simbolo ng pagtubos. Tama. Symbol of redemption. At dito sa Exodus 31:13, Brother Richard, maganda rin ito. Sige. Ito po ang sabi ng talata. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangilin nyo ang aking mga Sabat sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa iyo. Ayun. So, ano rin to? Symbol of sanctification. Yun din ang sinabi ng Diyos kay Ezekiel eh. Tama. Oo, yun nga. Ang isa, symbol of redemption. Ngayon ay symbol of sanctification. Ayan. Kaya, kung tayo, sabi, di ba, alam naman natin, tanggap naman ito ng lahat eh. Sabi ng Panginoon sa Mateo, magpakabanal kayo gaya ng inyong Ama na banal. Tapos pagpapakabanal tayo, yung ipapangilin naman natin araw, hindi naman banal, abang layo naman nun. Wala na talaga tayo, malabo na talaga tayong makarating doon sa kabanalan na yun, na gusto ng Diyos na maabot nating lahat. At sabi nga doon sa binasang talata ni Brother Richard nung unang episode natin, narito ang pagtsatsaga. ng mga banal. 14:12 ng Apokalipsis, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad. Basahin mo nga yun, Brother Richard. Basahin po Maganda uli yan, natin itong Apokalipsis 14:12. Ang sabi dito ay ganito. Sige. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Heso. Iyon. So, napakahalaga po mga kapatid ng pagiging masunurin, lalo na po yung araw ng Sabat. Ang isa pa sa kagandahan ng araw ng Sabat, ito yung time na tinatawag nating tamang fellowship. Tama. Kasi ang mga pagpupulong ay banal, mga kapatid. Tama. Kahit magpulong ka sa ibang araw, pwedeng maging banal ang pagpupulong. Pero ang araw na yan, kapag hindi yan Sabado, hindi banal yung araw. Ang pagpupulong lang ang banal. Tama. Ang pinakamahalaga ay magkaroon tayo ng pagpupulong, banal na pagpupulong, doon din sa banal na araw, Brother Richard. Tama yun. Yun talaga ang nais ng Diyos sa atin. Ito ay, Brother Johnson. halimbawa ito ng pagpapahinga Yan. sa sabi ating mo nga, Panginoong Jesucristo. Palibasa, banal nga yung araw, kaya yung pagpupulong nagiging banal din. Tama. Sabi dito sa 23 Sige, ng maganda Leviticus, yan. sabi dito, 6 na araw nagagawa dapat wat, sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon,
sa lahat ng inyong tahanan. So dito, Brother Johnson, uulitin natin. Kanina natalakay natin na ito'y refleksyon ng kanyang karakter. Kaya nga, Brother Johnson, sa tuwing babanggitin tong araw ng Sabat, banal may banal na araw ng Sabat at banal na pagpupulong. Tama. Kaya, Brother Johnson, na ipakita natin dito sa ating pagtalakay ngayon na ang araw ng Sabat ay talagang reflection pa rin Reflection pa rin ang karakter ng ating Panginoon. Ulit-ulitin natin at walang sawa tayong ulit-ulitin. Ano nga ba ang Diyos na ating sinasamba? Ano ang kanyang karakter? Isa siyang Diyos na matuwid, banal at mabuti, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya hindi na tayo magtataka kung ang kanyang mga kautusan na binibigay at nais ipatupad sa sangkatauhan ay mga banal ding kautusan. Yan. Kaya kung ating matandaan sana natin, mga kapatid, itong araw ng Sabat na ito ay tanda ng Diyos na binigay sa kanyang bayan. At hindi natutuwa ang kaaway dito sa tandaan na ito. Tama. Ang kaaway ay sinubukan niya sa maraming pagkakataon na palitan ang mahalagang araw ng Sabat na ito. Kaya kung mapapansin po ninyo, pag pinag-aralan ho natin, maraming mga referensya nagpapatunay sa dictionary, sa encyclopedia at kahit na sa mga babasahin ng ating mga kaibigang Katoliko ay sinasabi po roon na ang Sabado ay ang ikapitong araw. Pero mapapansin po ninyo ngayon, marami ng mga kalendaryo ng ikapitong araw ay hindi na Sabado kundi Linggo na. So mayroon pong ginagawang paraan ang kaaway para mawala ho tayo sa tamang katotohanan sa banal na kasulatan. Sa ibang pagkakataon ay amin pong tatalakayin kung papaano pinalitan at ba't naging laganap. Siguro magtataka yung ilan sa inyo na ganun pala ang nasa Biblia. Bakit ngayon mas marami ang nangingini ng araw ng linggo? Meron pong dahilan yan. At may katuparan yan. May propesya po dyan kung ba't nagkaganon. At ibabahagi ho namin yan sa inyo sa mga ibang mga episode dito sa programang ito. Pansamantala, ang nais po namin, mga kapatid, mga kaibigan, iwanan sa ating kaisipan, nawa ang mga katotohanan ito. Kaya nga ang title ng ating program ay Katotohanan. Sapagkat marami po ang maririnig natin mga mga ngaral ngayon, tila katotohanan ang dala. Pero pag sinuri natin sa Biblia, yun ba talaga ay katotohanan? Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, kailangan ay hanapin natin ang katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa atin. Pansamantala, kami ay mamaalam, nawa ay nakinabang tayo sa ating pong paksang tinalakay. At kung nais po ninyo na meron kayong mga kahilingan, panalangin, ay samahan niyo po kami sa aming pong pangwakas na panalangin. Sabayan niyo lang po kami at ang Diyos na nakakaalam ng puso, nakakabasa ng ating isipan, ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Hilingan natin si Brother Richard sa ating pong pangwakas na panalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpala, mapagmahal po naming Diyos, maraming salamat muli sa isa na namang pagkakataon ay pinagkaloob. Salamat sa napakagandang paksa na aming tinalakay. Tunay na ang paksang ito ay nais iligaw ng kaaway ang maraming mga tao. Subalit salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon. Nawa maraming mapaabutan ng katotohanan ito. At buksan ang kaisipan at puso ng mga taong nakikinig, lalong-lalo na ang mga naghahanap ng katotohanan. Salamat po na binigyan nyo kami ng ganitong liwanag upang maibahagi naman namin sa aming kapwa. Salamat po sa pamamatnubay sa programang ito. Naway patuloy kaming gamitin sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Salamat po sa pagdinig sa indalangin. Hinihiling namin ang lahat. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli, umaasa kami na muli tayong magkakasama-sama upang patuloy na tuklasin pa ang mga kaalaman at katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen. Pansamantala, kami magpapaalam. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.